So may pa-open letter si ano, si Donggits. Donggits. Eto yung sinabi niya. Ay my goodness, ibang level 'to. Ibang level ng katikalan ng mukha 'to, guys. Seryoso. Ibang level ng katikalan ng mukha 'to, guys. Iba talaga. As in, ibang level siya. Ayan, oh. An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. Wow! Galing-galing naman. Actually, nung unang sinend sa akin 'to, hindi pa ako naniwala. Akala ko joke time lang. Kasi yung signature parang hindi siya. Oo, parang hindi kasi siya. Tsaka walang pirma, walang signature. Ano lang siya, yung tipong, okay, Rodi Roa Duterte, okay, walang problema. So, nung sinend sa akin 'to, si Marilu din yata nag-send sa akin nito eh. Nung sinend sa akin 'to, sabi ko, patingin nga ako ng source. Langya. Sinend sa akin si MJ Kiambao. Sabi ko, okay, DDS to. Okay, so mga legit. Tapos, nag-send pa kay Jason Sa. Uy, mga nandun din. Oh, so legit nga, legit. Mga kotsero, itong nakuha ko. Itong nakuha ko. Kay SMNI. Ayan. Kay SMNI yan, guys. Ayan, totoong boses ng bayan. Kay SMNI yan. So, totoo talaga. So, kay ano talaga to? Kay Digong Gits. Kay Digong talaga. Kay Digong talaga. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alam nyo kung bakit? Kung ba't ako natawa? Not for anything else, mga kotsero. Ito yung sinasabi ko kahapon din eh. Sinabi ko kahapon. Baka mamaya, isisi na naman sa kanila. Sa Marcos administration. Ayoko talaga maniwala nung una na kay Digong. Legit. O, basahin natin. Yung kanyang open letter. An open letter. Try natin gayahin yung boses ni Digong dito. An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. I am writing this open letter to the people of Tacloban in light of the recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. Brot. Putang ina, hirap mag-English. Brot. Ito. Seryoso na game. Dito ako natawa sa part na to. Sabi, this is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions, and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Bakit daw? All these places and activities have one thing in common. The Maisug rally scheduled on May 25. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. Oh my God, seriously? Isisisi mo to kay President Bongbong Marcos? Don't tell me naniniwala kayo sa bullshit na to. Baka nakakalimutan lang nila. Signal number 1 kayong lahat, oh.
Signal number 1 kayong lahat, oh. Buong Leyte. Oh, oh. Signal number 1 ang buong Leyte. Anak-anak, di ba? So, you're telling us, Digong, you want us to believe that the Marcos administration is the one at fault? Is the reason behind the storm? Kasalanan ba ni PBBM yung bagyo? Kasalanan ba ng Chacha yung bagyo? Kasalanan ba ng galit mo kay PBBM yung bagyo? Signal number 1, oh. Ay, ayan, signal number 1 kayo. Ayan, oh, buong Leyte, signal number 1. Samar nga, lubog na sa baha eh. Yung Samar, katabi nyo lang ang Samar. Ayan lang ang Samar. Lubog na sa baha ang Samar. Tapos isisisi nyo kay PBBM yung bagyo? Isisisi, ito yung katangahan talaga mga kochero na nakita ko maghapon eh. I've seen a lot of stupid stuff happen today. But this is the most stupid. Seriously. Seriously. This is for all those whose flights have been canceled. Okay. Bumabagyo. Kaya canceled. Bumabagyo kasi canceled. Bumabagyo. Ayan, oh. Oh, Tropical Depression Aghon which entered the Philippine Area of Responsibility on Friday is expected to bring significant rainfall and potential hazards to various regions in the country. Kaya canceled ang mga flights, Digong. Oh my God. Mga DDS, sasakyan nyo talaga to. Alam ko love nyo si Digong, pero wag nyo naman sakyan to. Maawa naman kayo sa mga sarili nyo. Parang awa nyo na. Alam ko love nyo si Digong, pero parang awa nyo na. Huwag nyo sakyan tong drama na to. Magkaroon naman kayo ng konting self-respect. Konting self-respect naman dyan, guys. Parang awa nyo na. Travel has been restricted. Natural, travel is restricted. Bakit? Bakit? Meron nga kayong bagyo. Ayan, oh. Sa inyo ang tama eh. Sa inyo ang tama. Makikita nyo ba yan? Ayan. Ayan yung bagyo eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Andito ang Leyte. Ayan, oh. Ayan ang Leyte, oh. Ayan, oh. Normal activities disrupted by unscheduled power interruptions. May bagyo nga. May bagyo nga. Natural. Wala kayong kuryente kasi may bagyo. Obstruction in the use of Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Hindi nyo rin naman magagamit. May bagyo. Tutuloy ba kayo, rain or shine? I mean, seriously, do you expect the people of Tacloban na sasama sa inyo sa rally sa kalagitnaan ng bagyo? How narcissistic of you? Sumobra naman yata pagmamahal yun sa sarili. Sabi pa, this is not the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan. Hoy, kinancel nyo yun kasi wala kayong attendees. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Oh. Hindi ba proof yan na hindi kayo pinipigilan? Imagine, nagawa nyo sa Baluarte ng nanay ng binabalahuran yung DOT secretary. Don't forget mga kutsero, sino ang governor ng tawag dito? Ng Cebu City. Ng Cebu pala, Cebu. Di lang pala Cebu City. Buong Cebu.
Gwendolyn Garcia. Governor Gwendolyn Garcia. Gwen Garcia. Sinong anak niya? Secretary Cristina Frasco. Si Secretary Cristina Frasco, ilang taon binalahura yan ng mga DDS? O ilang buwan? Dahil dun sa, dun sa video na, tao dito? Na kinuha daw sa ibang lugar, ganyan-ganyan. Oh, ang tagal nun buwan ang binilang nun. Ngayon, kailan lang tumahimik yan? Buong 2022 yun eh. Imagine, nakapag-ano kayo doon sa Cebu City, hindi kayo pinigilan. Kahit baluarte ni Gwen Garcia. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage. Dito na yung kay Jubahib tsaka kay Michael Rama. Pareho nang may kaso yan, di ba? Sa ombudsman, kaya sila preventatively suspended. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan, tapos isisisi nyo kay isisisi nyo kay PBBM kapag nahuli kayong lahat. Ito pa yung ito pa yung nakakadiri kay Digong. If only I would be the only one who will be made to suffer. Buti sana kung ako lang ang mahihirapan. Mahilig sila sa ganyan. Ang sabi niya? Buti sana kung ako lang ang mahihirapan. Walang problema sa akin. Drama mo. Buti sana kung ako lang mahihirapan. Pero hindi eh. Marami tayong nahihirapan eh. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and the war that does not concern us will break out anytime. Drama mo, boy. Bumenta na yan. Mahilig sa ganito si Digong. Yung ako na magsasakripisyo para sa inyo. Ganyan. Oh. Tapos, kaagatin naman ng mga Duterte balahura supporters. Mahal talaga tayo ni Tatay Digong. Siya na lang daw mahihirapan. Sige nga, kailan siya nahirapan ever? Kailan siya nahirapan? When was he taken to account sa lahat ng mga kabalbalang ginawa niya? Dito pa nga lang sa ICC, galit na kayo eh. Alam nyo, again, mga kotsero, hindi ako pabor sa ICC na pagpunta sa Pilipinas. Bakit? Kasi ako naniniwala pa sa judicial system ng Pilipinas. Pag kinasuhan nyo si Digong ng genocide, most probably, baka mahatulan talaga yan ng guilty. Most probably. So ako, mas kasuhan nyo na sa Pilipinas. Mas ganun ng mindset ko. Pero kung wala talaga, sige, yan nyo na si ICC, go ahead. Para someone is being taken to account. Kasi ilan yun, mga coach? Ito nga kay Baste, 7 lang, nanggigigil na ako. Paano pa yung 6,000? Yung iba pa doon, hindi talaga sila pusher. Yung iba doon, walang ginawang krimen. Dahil lang may quota. Ayan, charter change ulit. Charter change, etc. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never prevented anyone from exercising his or her right to peaceably assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. Hoy, ang tigas ng mukha mo, Digong, na magsalita tungkol sa transparency. Duterte. Hoy, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw lang ang presidente na nakatago ang salin. Ilabas mo yung salin mo, Digong. Mag-volunteer ka. Ilabas mo yung naging salin mo for 6 years. Kung talagang matapang ka, kung talagang never kang nangurap, ilabas mo yung salin mo for the past, from 2016 hanggang 2022, ilabas mo. Tikas ng mukha nito, ng transparency. Transparency. Uy, grabe to.
Accountability? Gusto mo ng accountability? Bakit ayaw mong harapin yung mga kaso mo sa ICC? Dami-dami mong requirements. Dito lang ako haharap sa Pilipinas, etc. etc. Kapal ng mukha nito. Alam mo matapang ka. Transparency, accountability. Kayo nga, ayaw nyo lumabas eh. Transparency sa Parmali, hindi pinigilan mo yung investigation dyan. Hindi mo pinapunta yung mga secretary na involved dyan sa Parmali. Transparency, BS. Come on. It is a sad day for Philippine democracy, sabi niya. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy, etc. etc. Okay. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the force of darkness and that threaten not only our rights. What? You're apologizing for what? Hindi nga kayo natuloy. Binagyo kayo, di ba? Nag-a-apologize siya kasi magrarally sila? What do you mean? Not only for indirectly being the cause of all the inconvenience heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances but the very existence of our nation. Wait. Sigurado ka ba na may pupunta sa rally mo sa Tacloban? I apologize in advance for more of this because we will not... Okay. Kaya pala niya sinasabi to. Kahit hindi naman siya sigurado na may pupunta sa rally niya sa Tacloban, tawag nito? Gusto lang niyang i-flex na parang hindi kami titigil hanggat di na-achieve ang hustisya, etc. etc. Ganun. Pa-humble effect pero hindi naman. Humble brag, ganyan. Ganyan yung drama niya. Alam niyo mga kotsero, itong si Digong, I think he's too narcissistic for his own good. Imagine, bumabagyo na mga kotsero. Bumabagyo na, ginamit pa niya sa politika. Ganyan siya kawalang kwenta, guys. Ganyan siya kawalang kwentang nilalang. Bumabagyo na. May mga totoong biktima, guys. May mga totoong biktima ng bagyo. Hindi sila yun. Hindi yung mga nag-rally or yung mga gustong mag-rally ang biktima ng bagyo. Ang gusto nilang palabasin, mga kotsero, pinigilan ng Marcos administration yung rally nila. Ano ba naman yung maglabas? Kasi maglabas kang statement, walang problema. Sabihin mo na lang, kinakancel namin yung rally today kasi may bagyo. We want to keep you safe. May dibida ka pa. Gusto namin sigurado ang kaligtasan ng mga taga-Tacloban na gustong makiisa sa aming rally. Oy, ang ganda. Diba? Ang ganda nun. Kaya po, ipopostpone muna natin ang ating hakbang ng nauntog ngayong linggo sa panahon kung saan kayo ay siguradong magiging ligtas. Diba? Ang ganda kapag ganun. Nakakainganyo. Parang, concern talaga sa amin si Digong. Bumabagyo kasi. Ganyan. Pero yung ganito, yung alam mong bumabagyo, tapos gagamitin mo pa sa politika mo. How insensitive are you? How narcissistic of you to even think that? How insensitive and how irresponsible of you to even release a statement na ganito. Napaka-irresponsable mo naman. Tingnan nyo ito, papapakita ko sa inyo Ito yung balita kanina. Kaya sabi ko sa inyo, may totoong biktima tong bagyo na to Tingnan nyo Ramdam po sa ilang bahagi ng Kabisayaan ang ulan at ang bahang dulot ng bagyong Aghon. At mula sa Danau City, Cebu, nakatutok na si Femery Dumago, ng TV, Balitang Bisdak. Femery? Pia at Ivan, ilan ding mga lugar sa Eastern Visayas ang apektado ng bagyong Aghon, lalo na ang mga na-stranded na pasahero ng mga barkong hindi pinayagang makabiyahe.
Oh, tignan nyo yan. Hanggang baywa nga bahang naranasan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas matapos ilang beses na mag-landfall ang Tropical Depression Aghon. Una itong nag-landfall kagabi sa Umulon Island sa Giwan Eastern Samar, sa kadumiretso sa bayan ng Giporlos pasado hating gabi. Sa Basyao Island, Catbalogan City, Samar naman ito nag-landfall sa ikatlong beses, bago ito nag-landfall ulit sa Cagduyong Island. Ayon sa monitoring ng Office of the Civil Defense Eastern Visayas, walang naitalang pagbaha o landslide sa mga nasabing lugar. Pero sa ilang bahagi ng Eastern Samar, nagsimula ng umapaw ang tubig baha bandang alas 3 ng madaling Kawawa yung araw. mga tao. Mabilis namang humupa ang baha at nawala rin bandang alas 7:30 ng umaga. Sa mga pantalan naman sa Eastern Oh. Visayas, mahigit 1,000 ang stranded na pasahero. Humigit kumulang 700 pasahero sa mga pantalan sa lalawigan ng Cebu. Kaya Ivan, lahat ng mga sea vessels trip dito sa Central at Eastern Visayas ang balik biyahe na. Ito'y matapos i-lift ng Pag-asa ang itinaas na storm signal number 1. Iya? Mag-ingat kayo at maraming salamat. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Lumatay rin ang bagyong Aghon sa Bicol. Pinatumba ng malakas na hangin ng ilang puno sa Masbate at Albay. Sa mga pantalan naman sa Camarines Provinces, stranded ang ilang pasahero at meron pang inilikas. Mula sa Camarines Sur, nakatutok live si Jessica Calino, Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica. Ivan, mula pa kaninang umaga, pabugso-bugsong pag-ulan na ang nararanasan dito sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, maging sa iba pang bahagi ng Bicol Region dahil sa bagyong Aghon. Ang buhos ng ulan sa barangay Poblasyon sa Uson, Masbate. Sa Masbate City, pinatumba ng malakas na hanging dala ng bagyo ang isang puno ng mangga. Bumagsak ito Grabe, sa oh. sa bahay ni Tatay Serino Badilla na nasa trabaho raw nang mangyari ang insidente. Mabuti at walang nasaktan sa kanyang pamilya at 2 apo na nasa loob. Sa Legazpi City, kasabay ng malakas na ulan, isang puno rin ang nabuwal at nabagsakan ng isang dumaraang tricycle. Sugatan at agad idinala sa ospital ang tricycle driver at 2 menor de edad na sakay nito. Sa Piodoran Albay, mahigit 300 pasaherong May stranded patay pa sa nga, pantalan ang dinala ng mga otoridad sa mga evacuation center. Pinalikas din ni Mayor Alan Arandia ang mga nakatira sa high-risk areas. Sa Camarines Norte, kahit may no-sail policy na ang Philippine Coast Guard, pinayagang makatawid ang nasa 176 na turista na nasa Calaguas Island patungo sa mainland ng Bensons para hindi na rin daw sila ma-stranded sa isla kung tumindi ang bagyo. Sa Pasakaw Port sa Camarines Sur, hindi na nakabiyahe ang ilang biyaherong pauwi sana sa Burias Island, habang sinimulan na rin ang forced evacuation sa coastal barangay ng San Cirilo kaninang pasado alas 2 ng hapon. Nasa 80 pamilya ang inaasahang maililikas at pansamantalang mananatili sa Pasakaw Central School. Nagpatupad din ng forced evacuation ang MDRRMO ng Pasakaw sa 5 barangay na delikado sa baha at pagguho ng lupa. Ivan, sa tala ng OCD Bicol, as of 4 p.m. kanina, Ay, Diyos ko. umabot na sa 1,484 na mga biyahero, 259 rolling cargos at 10 vessels ang stranded ngayon sa 14 na mga pantalan sa Bicol Region. Yan ang latest mula rito sa Pasakaw Port, Camarines Sur. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. At ngayon pati Metro Manila nasa Pati signal Manila. number 1, kamustahin natin ang matagal nang pinaplanong master plan para sa drainage ng Kamaynilaan. Sinagot yan ng MMDA at mula sa Quezon City, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, nakataas nga ngayon ang signal number 1 sa ilang mga probinsya sa bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa bagyong Aghon. Ganito ang eksena sa ilang bahagi ng EDSA, partikular sa Camp Aguinaldo noong nakarang taon. Baha. Ang dahilan, bumarang mga basura, plastic, maging plywood. Kaya naisip noon ng MMDA na bumuo ng 50-year drainage master plan para sa Metro Manila. May naumpisa na kaya sa planong ito ngayong magtatag-ulan na. Tuloy-tuloy po yung pag-inventory namin ng mga drainage at pag-meeting tungkol dito. Pero ang pinaka-importante po kasi dito yung funding. Pero approve naman po ito in principle sa World Bank. Bukod sa drainage system, pinagtutuunan din ng pansin ang silting tulad sa Laguna de Bay. It's about time na ma-desilt na po yan
Meron din pong Ay, proposal na nako. gumawa ng channel dyan para mailabas din po yung excess na tubig papunta po ng Manila Bay. So, meron naman po mga nakalinyang proyekto yan. It will take some time lang po. Ang Task Force El Nino naghahanda na rin sa tag-ulan. Handa naman po tayo, handa ang DSWD para po sa kanilang supplies na ibibigay. Yung mga LGU po ay nakahanda rin sakali po dumating talaga yung panahon na kailangang may ilikas. Pia, buong araw naman na naging makulimlim dito sa Metro Manila at mag-aalas 5 nga ngayong hapon nang magsimulang bumuhos ang medyo may kalakasang pag-uulan dito naman sa lungsod ng Quezon. At dito naman sa lugar kung asan tayo ngayon dito sa may EDSA Corner, Quezon Avenue ay wala naman tayong nakikitang pagbigat sa daloy ng Wala pa. trapiko. Pia? May bagyo. Talo yung sa Samar. Tingnan nyo yung sa Samar. Ayan, oh. Kambewang yan, oh. Ayan, oh. Hindi ka talaga nahiya, Digong? Seriously? Hindi ka talaga nahiya? May mga totoong biktima eh. May mga totoong naabala, may mga taong nasalanta. Di ba? Eh kung sa palagay nyo pala, hindi naman ganun kalala sa Tacloban, ba't di nyo tinuloy? I mean, seriously, ba't hindi nyo tinuloy? Kung feeling nyo pala, eh kaya ng mga tao dun. Hindi ko magets yung ano, yung mindset behind this open letter. Hindi ko naiintindihan eh. O baka nabobobo lang ako kasi, una, hindi naman natuloy, so why apologize? Mag-apologize ka dahil na-cancel. Siguro. Mag-apologize ka dahil na-cancel. Eh may inclement weather eh. Tawag nga nila dyan, act of God. O acts of nature. It's beyond anyone's control. Tapos isisisi mo sa Marcos administration? I mean, seriously, how much more politicking can you do? May mga totoong biktima, ayaw mong pagtuunan ng pansin yun, yung mga totoong biktima. By the way, hindi pa po umaalis ang bagyo sa Pilipinas, ha? Nakakailang landfall na siya, 6, 7. Nakatambay siya dito ngayon, paikot-ikot lang siya dito sa Pilipinas. Seriously. Tapos ang naisip mo pa, mamuliti ka? I mean, come on. Limited ang travel kasi bagyo. Restricted ang travel kasi bagyo. Normal activities ay natigil kasi bagyo. Walang kuryente kasi bagyo. Simple lang naman yun eh. I cannot see the point of pointing fingers sa Marcos administration. I cannot really. It goes, ganun lang siya. It goes over my head. I cannot comprehend bakit may ganun. So, ang silbi lang pala talaga ng ng hakbang ng nauntog, mamuliti ka. Yun lang talaga pala siya. Yun lang talaga siya. Mamuliti ka lang. Wala nang iba. That's the whole point ng hakbang ng nauntog. Yan ang punto ng iyong existence ngayon sa political arena. Yan lang ang punto ni Digong sa political arena natin ngayon. Mamuliti ka. To make sure na ang Pilipino ay divided. Yun lang ang punto niya ngayon sa political arena. Siguruhin na ang mga tao, mga Pilipino ay walang iisang paniniwala, number 1 sa administration, pangalawa sa China. Or baka walang isang paniniwala sa administration, bawasan ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon para mailigaw niya si China. O baka yun ang utos ng China sa kanya. Kung akala mo naman pala, safe na safe pa rin ng mga tao na ituloy yung event, yung hakbang ng nauntog nyo, kahit na bumabagyo, kahit rumaraga ang bagyo dyan sa may Visayas, sana tinuloy nyo na lang. Para makita talaga ng taong bayan kung gaano ka kawalang hiya. Imagine, patatayuin mo sa gitna ng bagyo yung mga aaten ng rally mo.
Eh, maski dito sa open letter niya, hindi niya na-acknowledge yung mga biktima ng bagyo. Hindi niya na-acknowledge. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba? Na in-acknowledge niya doon sa open letter niya? Wala. Wala. Nag-a-apologize siya kasi hindi raw natuloy kaya siya nag-apologize. So mga kotsero, once again, good morning, good afternoon, good evening. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Charlie YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?